Kasi normally ang breakfast nila is coffee shops naman na. And we made it to Terminal 1, guys. Hi guys, we made it to Myeongdong. So binaba tayo ng bus. Pagka nag-tour pala, pwede naman kayo magpababa kung saan yung gusto. So dito kami nagpababa sa Myeongdong. Although yung babaan hindi dito sa mismong harapan ng Myeongdong, kundi doon sa dulo, doon sa likod. Dito na tayo magdi-dinner. Siguro mag-food trip ulit tayo dito. Either tomorrow night, biyahe na tayo papuntang airport for our flight ng Monday na madaling araw ng 2 a.m. pa Manila. Yung kanina almost 2 hours din yung naging biyahe namin from OB Ice Village hanggang dito sa Myeongdong. Tara check natin kung anong pwede natin kainin dito ngayon sa Myeongdong for our dinner. Oo. So guys, kain tayo ng egg bread. 2 for 2,000 won. Ang sarap guys nung egg bread. Ang soft. Ay medyo may crust siya sa labas pero soft siya sa loob. And then yung bread niya lutong-luto naman talaga. Ay, I mean yung egg niya lutong-luto. So try nyo lang, 2,001 lang. So around 80 pesos lang siguro yun. I can't wait. Parang ang sarap nito. Nakita ko to sa isang vlog. So parang nakita naman siya, parang ang sarap pa. So try natin. Ito na yun for 15,000 won. Lagyan mo na ng salt. Lambot diba? Ang lambot, promise. Pwedeng may salt. Pwede ding wala. So, kayo bahala. Pero ako parang gusto ko siya may salt. Kasi, wait, lalagyan natin ng salt. Lalo nung sumarap. Lalo na enhance yung niya. Yung lasa, no? Sarap. Ang sarap guys nung nung beef steak. Siguro sa pera natin nasa 600 pesos siya. Sulit na siya lalo na pag dalawa kayo. Isipin mo na tag 300 kayo tapos mabubusog na kayo. May kasama yun na toge. So, tingin naman tayo ng drinks. Thank you. So, 10,000 won. Hati na lang tayo. Manamis-namis yung strawberry. Wala siyang added sugar, guys. Kaya kung maghanap kayo ng sweetness, hindi siya yon. Pero, para sa amin, nakaka-refresh siya. Na-refresh ako doon sa strawberry. Na-cleanse yung palate. Balik na tayo dito sa hotel. It is currently 11 p.m. na. So, this is our last night dito sa hotel. Tomorrow, mag-check out tayo ng 11 a.m. Pero 2 a.m. pa naman ng Monday yung flight natin pa Manila. Hi guys, good morning. Today is Sunday, Feb 22, and today is our last day here in Seoul, South Korea. Ang flight pa naman natin ay tomorrow 2
2 a.m. to 15 a.m. pa Manila. So, meron pa tayong full day today dito sa Seoul. Natin ngayon ay 10:23. So, ang check-out natin dito sa hotel ay 11 a.m. Nagpe-prepare na kami. Medyo matatapos na. So, may konting problema kasi ang daming binili dito sa Lotte Mart and hindi talaga siya totally kasya sa tig 20 kilograms na bagahe natin ni Julius. May mga iniwan na kami na tingin namin na hindi naman namin masyadong bet yung food na yon, pero kaya iwan na lang namin siguro dito sa hotel. Guys, tingnan nyo, punong-puno tong maleta na to. Sana pasok to sa 20. At ito yung almonds na yan, wala na yan. Pero itong mga ganitong chips, ayun, hindi na namin siya dadalhin. So, tingnan lang natin kung saan tayo pupunta after nito or saan tayo pwedeng maglagi or tumambay. So, ngayon, parang plan is pumunta ng Insadong. Parang gano'n. Para doon na lang mag-lunch or mag-coffee. Then, let's see kung kakayanin pa natin mag-Han River mamayang hapon. Bye, hotel. I love you. Hello guys, dito pala malapit sa Seoul Hotel, yung flea market. Yung una-una natin pinuntahan nung Monday, 'di ba sarado sila? Pero pag Sunday pala, grabe, ang dami. Marami kayong mabibili dito, guys. Ito, tulad ng mga, parang ukay-ukay yung datingan niya. Kumbaga sa Baguio, 'di ba? Meron nung night market. So parang ganun siya dito. Iba-iba. So may mga fruits, tapos may mga wardrobe talaga. Ayan, mga panlamig, mga skincare. Actually, medyo pang siya, pang mga adyuma, mga pang elderly yung tinda nila. Mga ginseng, mga kunik-anik. Wala kasing English translation, guys. Sorry. Hindi ba yung mga kung anong product dito sa Korea. Taray. Mali kasi walang katao-tao dito. Pero ngayon, sobrang dami. Oo nga, may CD pa. So, if you're planning to stay here dito sa may Dongdaemun banda, Dongmyo, ganyan. Merong flea market dito. So, pwede nyo tingnan. At kung medyo nagtitipid tayo for ganyan mga jackets, pwede yan. Dito na lang tayo mag-breakfast sa Loteria. Naalala nyo, doon sa airport, dapat doon tayo tatambay sa Loteria kasi 24 hours siya. Kaya lang, yung Loteria doon ay puro sold out lahat ng mga food. Laging drinks lang. So, dito tayo. Then, let's figure it out kung paano pumunta ng Insadong. Alam nyo guys, medyo kinakabahan kami sa maleta namin kasi feeling namin lagpas siya ng 20 kilograms. So, kailangan pala medyo maaga tayo sa airport mamaya para magtimbang at tingnan natin kung lalagpas, kung ano yung pwede nating gawin or gawa ng paraan para sumakto siya. Kasi doon sa Lotte Mart, medyo mura yung mga bilihin guys, yung mga pagkain or mga snacks, cookies, chocolates, ganyan, coffee. Nagpasalubong kami sa family tsaka sa office mates. So, yun, kaya medyo kabado. Sana sakto lang siya. May mga iniwan na nga kami sa hotel na hindi na talaga kasya sa bag namin. So, wala talagang naging snow all throughout. Kasi parang biglang uminit yung South Korea for a winter season. Warm siya. Para mag-11 hanggang kahapon, parang hanggang 18 siya. Sa Nami Island, guys, ang init niya, 18 degrees. Di ba winter? So, parang ganun. Dati, nung chinecheck namin tong week na to sa forecast, bago kami mag-book, is parang meron dapat snow. Tapos magne-negative na, yung parang ganun. Tapos biglang nabago na yung malapit na yung travel date. Biglang, ang init. Pero okay lang. At least we are still grateful na nakapunta tayo dito sa Seoul, South Korea.
is our first time at sana masundan pa talaga. We are looking forward na bumalik at sana next time makasama na namin yung kapatid ko tsaka yung mother-in-law ko. Sana talaga makabalik pa at sana next time may snow na. Yan talaga yung gusto natin. Or autumn. Maganda rin kasi talaga, di ba, yung autumn. So guys, ito na yung order natin. Burger, chicken burger. Tapos yung side niya, dapat fries to, pero in-upgrade namin into ice cream. O diba, medyo malamig na pero mag-ice cream pa din. And then, Pepsi. So yun lang. Kain tayo. First time natin dito sa Loteria. Kasi normally ang breakfast natin is McDo. Diba, twice tayo ng McDo. Ano ba yun? Guys, hindi namin alam kung ito na ba yung Insadong Main Street. Ito kasi yung ina namin kay neighbor. So, not sure. Ito na daw ang kahabaan nito. So, lakarin lang natin to. Tingnan natin kami tayo madaan ng coffee shop. Mas mura. Mas mura yung mga bilihin dito, guys. Same lang din pala. Ayan, oh. Parang siyang Myeongdong din na maraming wala nga lang street food. I'm not sure kung may street food dito. Try natin kung ano pa yung meron banda doon. Guys, ang dami palang pwedeng bilhin talaga dito. Pwede kayong mag-shopping dito, oh. Siguro sa gabi may street food din dito, no? Ito yung mga alley. Ayan, oh. Mga shops. Marami din kainan dito. So, ang target natin sana is yung parang alley siya na may mga coffee shops na madami. Parang cultural street. Siguro masyado pang maaga for dito. Kaya walang masyadong street food. Guys, ito na pala yung Insadong Cultural Street. Itong kahabaan na to. So, pag Saturday tsaka Sunday, kino-close tong ginagawa siyang pedestrian from 10 a.m. hanggang 10 p.m. Parang gano'n. So, ibig sabihin, pag weekday, dinadaanan to ng mga sasakyan. So, ang gagawin natin ngayon is maglalakad ulit tayo for about 500 meters. Pupunta tayo ng Iksundong at doon tayo magko-coffee sa Soha Salt Bread. Ano ba ang salt bread? Ito, chips, ito ngayon nakikita natin. Order first before. Walang space Tara, tignan natin. You have Americano? Yes. One ice Americano. Salted cream latte. Salted cream latte. Guys, natikman na namin lahat ng bread dito. Ang pangalan ng cafe nito ay Soha Salt Bread sa Iksundong. So, pinakamasarap para ito dito ay itong konti na lang natin. Pero malaki yan. Malaki to, guys. Nakita nyo naman kanina doon sa unahan, doon sa nagmili tayo ng bread. Ito malaki to, salt bread. Alam nyo yung wala siyang palaman, wala siyang kahit anong cream. Salt lang sa ibabaw, pero sobrang sarap. Ang simple lang, pero ang sarap. Next is itong Dubai. First time ko makakain ng Dubai chocolate something. May mga katayfi. Pero
Okay siya. Sarap to. Hindi siya matamis na matamis. Sarap ng pistachio tsaka yung katayfi. Ito yung may creme brulee na bread. Masarap din to. Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Pero may butter. Parang buttery siya. Tapos ma-cream. Ang sarap din as in. So black coffee na lang kayo para hindi kayo maumay. Medyo lagi lang dahil siguro Sunday kaya punong-puno yung ang haba ng pila sa labas guys. Kayo nabuti na una tayo sa pila. Nag-wait tayo sa mga 5 minutes. Pero worth it. Promise. Sobrang worth it. Si Julius pala, ang pinili niyang kape is ano to? Salted caramel latte. Salted creamy latte. In fairness, ang sarap. Andito tayo ngayon guys sa isang park malapit lang dun sa Exxon doon pa rin to, malapit doon sa Soha na Saltbread Cafe. So mga 300 meters, yun lang. Sunod na lang namin si neighbor. Naghanap kasi kami ng mapagtatambayan muna. Kasi yun nga, para kapag upo-upo ng mas matagal. Medyo mahirap umupo ng matagal doon sa cafe kasi parang ang haba ng pila. Parang nakakahiya kung tatambay ka doon ng matagal tapos ubos na yung food mo. Parang gano'n. So medyo mabilisan lang. Pag naubos na yung food, makapagpahinga ng konti. So next, alis na. Ang haba kasi ng pila, nakakahiya din. Pero ang sarap nung salt bread na yon, yung coffee na yon in general, mga ina-order natin, nagustuhan talaga namin. At highly recommended siya. So, we strongly suggest na kung pupunta kayo dito sa Seoul at dadaan kayo ng Iksondong, Soha Salt Bread Cafe. Ang pinaka-favorite natin kanina doon is yung salt bread lang. As in, wala siyang palaman. Pero ang sarap ng bread, ang simple lang. Pero sobrang malasa. Ang pinaka-least favorite, pero although masarap din naman, is yung Dubai chocolate na bread. Parang medyo overwhelming siguro yung lasa ng Dubai chocolate. Must try pa din naman. Yung Han River pala, dapat mag-Han River tayo nung nakaraan. Yung after natin bumili sa Lotte Mart. Sobrang pagod. We decided na mag-idlip pag-ising namin hating gabi. But dapat ngayon, sabi namin ni Julius, parang punta na tayo Han River bago umuwi. Kaya lang, anong oras na rin? Almost 3 p.m. na. At according to our research, masyadong malayo yung lalakarin kahit mag-bus or mag-train. Parang 800 meters. Kaya lang, baka kasi mag-haul tayo sa airport. So, we decided na medyo agahan sa airport kasi magtitimbang tayo. Hindi kasi natin alam kung 20 kilos ba or more than 20 kilos yung yung maleta natin. So, yun, nag-decide na lang maghanap ng pwedeng tambayan like this one. Park to. Free entrance, wala kayong babayaran. Dito pa rin tayo sa area ng Iksondong. Di ba after nung park. So naglakad lang kami ng very light. And then dito may mga parang street food dito. So try natin maghanap ng odeng. Parang gusto ko ng odeng. Tatingnan tayo doon. Sa kabila doon na. Hindi tayong water. Lamig guys, as in. Yan lang yung nasa unahan, yan lang yung odeng na meron. Ito kasi si Julius hindi to mahilig sa odeng. Pero ako mahilig. 1,000. 1,000 lang to guys. So let's buy. Okay. Hi, how much? Guys, tapos na tayong kumain ng odeng. Lang ako ng pallet kasi tamis kanina, diba, ng mga breads na kinain natin. So, yun. At least medyo malat-alat. Okay siya. Yung odeng, 1,000 won.
Pero para sa akin, mas masarap yung nandun sa Myeongdong. Yung first night natin na kinain, yun. Baka bumalik na tayo ng hotel para kunin yung mga bagahe. Mag 3:30 o mag 4 PM naman na yan yata. Wala na kami ibang mapuntahan eh. So, baka doon na lang tayo tumambay sa airport nila. Ay, very. Bye, hotel. Hi guys, andito tayo ngayon sa Limousine Airport Bus papuntang Terminal 1. So we decided na mag limousine bus na lang kasi para mas mas convenient compare sa magte-train or mag-AREX kasi pag nag-AREX tayo palipat-lipat tayo ng station mabigat yung mga dalahin. So we decided na mag limousine airbus na lang. Medyo pricey lang yung yung fare, parang times 2 ng AREX. So kung sa AREX nasa 4,500 won or almost 5,000 won, dito 17,000 won mula dito sa dito sa Dongmyo station. Parang sabi it will take us like 1 hour and 30 minutes yung biyahe. Pero maaga pa naman, pa 5 PM pa lang. So marami pa tayong oras talaga. And we made it to Terminal 1 guys ng safe. Gusto na yung temperature. Feels like -2. So, thank you Lord, nakarating kami dito ng ligtas sa Terminal 1. Ang smooth lang ng biyahe pagka naka-limousine bus. 1 hour and 20 minutes siguro yung biyahe din. So, kung hindi naman kayo nagmamadali, tapos mas gusto niyo comfortable kayo sa sa biyahe, hindi na kayo mag-train or palipat-lipat sa marami kayong bagahe, we strongly suggest nang gamitin yung limousine bus. So depende siguro sa lugar kung saan kayo, but yung sa Dongmyo station parang 17,000 won. Medyo pricey but yeah, sobrang comfortable. Sobrang aga pa naman. Ang gawin na lang natin ay siguro mag-dinner na lang muna tayo dito. Siguro mga 10 PM yung check-in. Ang aga pa, mga pa lang naman, 6:30 or magsi-7. So, let's go inside. Nianamnam pa namin yung lamig kasi last na to. Guys, nandito na tayo ngayon sa bahay. Sorry, ngayon lang ako nakapag-update kasi sobrang pagod na pagod. Di ba nag-out tayo ng hotel ng 11 AM pa, tapos 2 AM pa ng Monday, kanina lang yung flight natin. So, nandun tayo yung last video is nandun tayo sa sa airport na. So, wala kaming masyadong ginawa doon, kundi maghintay at tumambay. Nag-dinner lang tayo doon sa Loteria. Hindi ko na na-videohan doon. Pero same order as nung breakfast lang naman yun. Same lang. And then, yun. Tapos, nag-check-in na ng 10, nagpa-check-in na sila ng 10:15. So, yun, di ba Terminal 1 tayo nag-check-in yan, immigration, tapos mayroong people mover, papunta ng Terminal 2, so doon talaga yung mga gates ng departure. And then, napaka-smooth lang ng flight ng Cebu Pac ulit. So, on time, walang delay. Lumapag siguro ng aeroplano mga 5 AM na. Okay. Sobrang na-enjoy natin ang Seoul, South Korea at we are so grateful na nakapunta tayo doon
first namin nag-apply ng visa at thankfully na grant agad tayo kahit single entry lang. Sobrang okay na yun sa amin. Sana next time multiple entry na yung mag-grant sa atin. Hopefully talaga. Let us know in the comment section kung ano yung part sa Seoul na nagustuhan nyo o napuntahan ninyo na gustong-gusto nyo. Baka hindi pa namin napuntahan. Sayang nga hindi kasama actually sa itinerary natin yung Gwangju Market tsaka yung Han River pero hindi sila na naisama at least meron tayong reason talaga para balikan. At sana next time either autumn or winter tapos may snow na dapat next time. Like this Seoul series na videos, please let us know in the comment section. Like and subscribe to our channel, It Must Be Love, and follow us on Instagram, Mr. and Mrs. Snow. Ilalagay ko na lang dito yung IG. So maraming salamat sa panonood. Hanggang sa huling next travel. Bye-bye.